I believe ito po, ito po yung dinadaanan ng dalawang apostol, ng tagasunod ng Panginoong Yesus nang mabalitaan nilang nawawala na yung bangkay ng Panginoong Yesus doon sa pinaglibingan sa Kanya. Yun po ay makikita natin sa Luke chapter 24, verses 13 to the following verses. So ang sabi naman, ang basahin ko po muna yung 12 nang ma-discover nila na wala na rin yung bangkay ng Panginoon. Sabi sa Luke 24:12, sabi ron, gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyayari. So di ba nagtataka? Kasi nga wala yung libingan wala yung libingan. So yung kaganapan dito nag-start sa verse 13. Sabi niya, nang araw ding iyon ng dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Dito po yan. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Oh wow, diba? Siya ay nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita. Maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao, isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin, maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan. At di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ng kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan. Ipinapaliwanag sa atin ng mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipo ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-usap-usap, mulingang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Alam niyo ba, napakaganda ng kwento na ito. Dito ang daming nagkaroon ng katugunan, ng katuparan, kung ba nagkaroon ng buhay na salita ng Diyos. No? Unang-una, na totoo yung sinasabi ni Apostol San Pablo na hindi nasayang yung ating pananampalataya.
At ang pruweba ay walang iba kundi ang empty tomb. Ayan. Kundi ang empty tomb. So it is a beginning of new life. Ano? Kasi sa nangyaring muling pagkabuhay ng Panginoon, ito ay hindi pangkaraniwan. Ano? Unusual. So kaya talagang sa pamamagitan nito, nagkaroon tayo ng pag-asa na ang pananampalataya natin ay hindi mapupunta sa wala. Kasi saan ba tayo hahantong? Tingnan mo yung katabi mo. Pagkamatay. Ayan. Sabihin mo, katabi. Sa ayaw at sa gusto mo. Mamamatay ka rin. Lilipas ka rin. Lilipas. Yan ang katotohanan ng buhay. Nakon? Yan ang subalit ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumasampalataya sa akin, mamatay man, siya ay muling mabubuhay. So hindi nasayang yung ating pananampalataya at hindi kailanman mapupunta sa wala. Okay, now, meron ba sa inyong hindi pa kumpleto ang pananampalataya sa ganong kahihinatnan natin? Dahil kung meron pang hindi kontento at kumpleto ron, naniniwala akong pupunan ng Panginoon iyon. Kasi bakit? Kapag yung dalawang papunta dito, nawala na sila ng pag-asa. Kasi bakit? Tinuturuan na nga sila ng Panginoong Jesus noong buhay pa ito, maging sa kanyang mga alagad. Bakit nagkaroon pa ng alinlangan? Kasi ganyan kasi tayo. No? Ang pananaw natin ay hanggang sa nakikita lang ng ating mga mata at nararamdaman lang natin. Hindi pa natin tayo masyadong convinced. Natutuo ba talaga itong muling pagkabuhay na ito? Tama o tama? Ganyan ang pananaw natin. Huwag kayong maglala, hindi kayo nag-iisa. Kahit ang kanyang kasama na ng mga disipulo, di ba sabi rito, nagtataka sila. Bakit ganun? Di ba? Bakit nawala? Samantalang nung kasama nila ang Panginoong Jesus, tatlong mamamatay ako, pero ako'y muling mabubuhay. Ilang beses na niya itinuturo yun. Kaya nga, kung makikita natin yung mga account nito, no? Sa gitna ng kanilang pag-aalinlangan, sa gitna ng kanilang ng pagiging disappointed. Kasi sabi nito, siya pa naman yung inaasahan naming magliligtas sa Israel. Diba? So, kaya nga tandaan nyo, kapag tayo ay kulang pa talaga sa pananampalataya, hindi pa tayo masyadong convinced, kaya kayo narito rin ngayon. Isang way ito upang punan ng Panginoon yung kulang na pananampalataya natin. Amen. Alam nyo ba, isa ito sa talagang dito natin, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay isang pruweba, no, para makumpleto natin, para maging convinced tayo. Dahil marami siyang pinatunayan sa gitna ng mga pag-aalinlangan, sa gitna ng mga takot, pinuntahan lahat ng Panginoon yung kanyang mga alagad upang palakasin ang loob. At maging si Tomas, di ba? Nag-aalinlangan, pansinin nyo, di ba? Nag-aalinlangan si Tomas. Nabigo ba siya? Hindi. Yung pag-aalinlangan niya na puno. Halika na, Tomas. Maniwala ka na sa akin. Halika na, Sister Divine. Mag-share ka na ngayon. Maniwala ka sa akin. Hawakan mo na yung mga butas sa kamay ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Di ba? So, pinunan ng Panginoong Jesus ang pananampalataya ni Tomas. Maging sa dalawang nagpunta sa Emmaus. At saan nila lubusang nakilala? Papaano? It has something that connected in the Holy Eucharist. Nang pinagpira-piraso nila ang tinapay at binaha ng Panginoong Jesus, ang tinapay at pinamahagi sa kanila, nabuksan ang kanilang kaisipan. Doon nila nakilala ang Panginoong Jesus. Kaya napakaganda talaga ng pananampalataya natin. Nang pinaghati-hati, kaya nga itinuturo sa atin ng ating simbahan at sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia.
ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus mismo na magbubukas sa ating puso, sa ating isip upang makumpleto ang ating pananampalataya. Sa kanyang muling pagkabuhay, alam nyo ba, mayroong dalawang anghel sa paanan at saka sa hulihan. Wala na rito ang hinahanap nyo si Jesus, siya muling nabuhay. Alam nyo ba, sabi ng mga mga ebanghelista natin doon, yung daw dalawang anghel na yon ay yung pinuntahan natin doon, yung dinala doon sa kwan, yung Ark of the Covenant. Diba may dalawang anghel yon? Nakon? May dalawang anghel yon. Yung dalawang anghel daw na yon, yung nasa gitna ay walang iba kundi the New Covenant. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya, sa mga oras na ito, gustong kumpletuhin ng Panginoon ang ating pananampalataya. Gusto niyang i-convince na wag tayo magkakaroon ng kahit anumang pagkaalinlangan. Wag lamang dito sa mundo, wag lamang sa mga bagay na nakikita natin ituon ang ating mga ginagawa at ang ating mga mata. Dahil pagkayari, pag natapos na tayo sa buhay nato, it is a new beginning. At napakaganda kung tayo'y mabubuhay na kasama ang Panginoon. Sino sa inyo ang hindi pa masyadong convinced? Ayan, baka may gustong mag-share dito. Dahil alam ko, yayakapin siya ng Panginoon. You want to share something, Sister Divine? Okay? Sino gustong mag-share? Kasi sa totoo lang, when in the middle, pagka tayo nasa gitna ng pag-aalinlangan, andyan ang Panginoon. Biglang lumitaw sa kanilang kalagitnaan ang Panginoon. Di ba? Kaya si Nanay Tima, yan o, talagang natutulog sa presensya ng Diyos. Ayan. Si Sister Lynn, halika. Oo, halika na. Halika na, baka tayo pumasok sa loob. Halika na, magpatuto ka. Halika na. Go ahead. Yala. Si Sister Lynn